Rosa's POV. Congratulations, Miss Rosa. Double done. Your designs are one of the best. Nakangiting sabi ni Mrs. Palma habang hawak ang aking kamay. Ginaya kong matamis ng ngiti nito bago nagsalita. Thank you, Mrs. Palma. It's so nice to hear compliments from you. She rolled her big blue eyes and laughed. Oh, darling, don't flatter me too much. And you look good also. Pregnancy has a very good effect on you. I like that. Ngiti lang sinagot ko sa kanya. Alam kong may kalakihan ang aking tiyan kaya't mas nagsuot ako ng damit na hindi masyado masikip para di ako mukhang butete at para di rin maipit ang aking anak. Naalis ang atensyon ko kay Mrs. Palma at napunta sa isang mataas na modelo na sumulpot sa aking gilid. She looks very elegant in a royal blue halter dress. Thank you, Miss Rosa, for giving me a chance to ramp your one-of-a-kind design. I'm the one who should thank you, Miss Bennett, dahil pinaunlakan mo ang imbitasyon ko. It's because you are a great friend, she said. Magsasalita na sana ako nang bigla na lang itong naitakip ang kamay sa bibig. Nangunot ang aking noo. Oh my, who's that guy? Who? Sinundan ko ng lugar ang tinitingnan niya. Natagpuan ng aking mata si Patrick na nakatayo, ilang metro ang layo sa akin. Kinausap itong ay ng kalalakihan at sumagot naman to habang di inalis ang tingin sa akin. That one. He is seriously looking at me. I think she's interested in me. What do you think, miss? Na magtagpo ang aming mga mata, tumaas ang isang sulok ng kanyang labi at inirapan ko siya bilang ganti. I don't think so. I said, pissed off, huh? He is my husband, Miss Bennett. Sabi ko sa paraang nanlalaman itong teritoryo ko. Her lips formed an O and smiled smoothly. Oops, sorry, my bad. Simula na malaman ko na nandito na nasa tabi-tabi lang si Patrick, di na ako makagalaw ng maayos. Pakiramdam ko, palaging may nagmamasid sa aking mga galaw. Nag-excuse muna ako sa kausap ko para magpunta sa restroom. Di na kasi gumaganda ang pakiramdam ko. Nakaramdam ako ng kakaibang hilo bago ko pa mabuksan ang pinto ng banyo. At kung di dahil nga sa brasong pumaikot sa aking bewang, malamang nagdikit na ang labi ko sa sahig. Let's get you home, baby. Napatingala ako para sa lubungin ang nagmamay-ari ng magandang boses na yon. Di. Oh shit. Wrong choice of word. You're tired. I'll take you home. He said gently at pagkatapos siniksik ako sa malapad itong dibdib. Dahan-dahan ko siyang tinulak palayo at kinunutan ng noo. Oh no. Hormones. No. Hindi pa tapos ang hinawakan nitong kamay ko at pinagsalikbo ang aming palad bago dalhin sa kanyang labi. Rosa, makakasama sa batang pagpupuyat mo. Please. I can still do this. Madiin kong sabi. Please, baby. No. Don't control me. Marahas kong binawi ang aking kamay at napasingap to sa aking ginawa. I said no. Hindi mo ba ako naiintindihan? Kanina ka pa. Kala mo ba hindi ko nahahalata? Unti-unti mo akong kinokontrol? Shit ka. Go to hell. Disappear now. Please? Napayo ko ito at biglang nanlaki ang mga mata. Tinakasan din ng kulay ang kanyang mukha. Rosa, you're... What? You're bleeding. Nanindig ang aking balahibo sa sinabi nito. Buoba ang aking mga mata sa aking hita at nakita ang pag-agos ng konting dugo doon. Napadaing ako na maramdaman na nakakapangilabot na sakit sa aking tiyan. Agad kong sinarang aking hita at nilagay ang aking kamay sa pagitan noon. Ha? No! No, Patrick! Kinarga niya ako at naramdaman ko ang panginig ng kanyang kamay sa aking likod. Takbo siya at nilagpasan ng napakaraming tao na halos nabigla rin sa nasaksihan. Get the hell out of my way! He shouted. Patrick, save our baby. Please, please. Walang tigil sa pagtulong aking mga luha. He looked at me, scared, tortured. I will. Just don't let go. Okay? Please, baby. Stay with me. Tumango ako at pumikit na maramdaman ang gumuguhit na sakit sa aking sinapupunan. Hindi ko na alam kung ano pang nangyayari. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong umiiyak. Ang tanging nasa isip ko lang ngayon humingi ng tulong at magdasal sa Panginoon na iligtas niya ang aking anak. Sir, hanggang dito na lang po kayo? Sabi ng nurse na makalapit na kaming makarating sa emergency room. Panik ang naramdaman ko nang gumaan ang hawak ni Patrick sa aking kamay. Kumapit ako sa kanya. No! Don't let go of my hand, Patrick. I am scared. Please. I sobbed. Nagtagpo ang mga mata namin na parehong hilam sa luha. I won't let go, baby, he said while kissing my hand. Napasigaw ako nang gumuhit na naman ang sakit sa aking sinapupunan. Uminto si Patrick dahilan para magkahiwalay kami. Wala na ako lakas para magsalita pa dahil sa panghihina.
Please, save my family. I am begging you to save them. Do everything. Yon ang huli kong narinig bago ko nawala ng malay. Naalimpungatan ako na makarinig ng boses mula sa kung saan. Hindi ko dinilat ang aking mga mata at pinakinggan pa ang pag-uusap ng pamilyar na boses. It's all because of you. You do not good to my daughter. Papa? Papa, enough. Hindi naman kasalanan ni Patrick na, what's happening, Maxine? Pinilit kong idilat ang aking mga mata. Walang nakapansin kaya't ginala kong aking paningin sa aking buong paligid. Nakita ko si Patrick sa isang itim na sofa na nakapatong ang ulo sa kamay habang si Papa naman galit na nakatingin dito. Patrick, lahat sila'y napatingin sa akin na magsalita ako. Wala pang ilang segundo nakarating na sa aking tabi si Patrick. Agad nitong hinawakan ng aking kamay at dinala sa kanyang labi. Rosa, oh thanks God, nagising ka na. Tumulong masaganang luha sa kanyang mga mata. Napansin ko rin ang panginginig ng kanyang boses. Nangihina akong hinaplos ang kanyang mukha. Humaplos ang aking hinalaki sa ilalim ng mga mata nito para punasan ng luha. You're crying, and there are dark circles under your eyes. Hindi ka ba natutulog? I am so worried. Hindi ako matutulog hanggat hindi ka pa nagigising. Are you okay? Wala ka na bang nararamdaman? Lumabas si Maxine at sinama na rin si Papa para bigyan kami ng panahon na makapag-usap ni Patrick. Pumikit ako at naalala ang lahat ng nangyari kagabi. Natatakot man akong itanong naglakas daw ako magsalita. The baby, is he going to blame me? Magagalit ba siya? Sasaktan ba niya ako dahil naging isa akong pabayang ina sa aming mga anak? Sisigawan niya ba ako dahil hindi ako nakikinig sa kanya? All my worries were gone. When he smiled at me, a sad but gentle smile. We save her, wife? We did? He nodded. Yes. Thanks God. Thank you. Thank you. Hinaplos ng kabilang kamay ko ang aking tiyan at nagpasalamat muli nang maramdaman ng munting umbok. I'm sorry. Nilagay ko sa pamakan ng anak natin. Don't scare me like that. Nangihina niyang sabi. I yelled at you, that's why. What do you want me to do, Rosa? Tell me please. Do you want me to disappear? You don't want to see my face anymore. Do you want me out of your life? Kung ito ang paraan na mas makakabuti sa'yo at sa anak natin, gagawin ko. He is blaming himself. No. Oh, Patrick, you've changed. Patrick? Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan niya. Pinisel ang aking kamay. Tama ka. Baka nga mas makakabuti na mawala na lang ako sa buhay mo. Ikaw ang nagpapasaya sa akin pero hindi ko kayang pasayahin ka. I am not the one who can make you complete. All I did was to hurt you. I made you feel worthless. I made your life a nightmare. Nagsimula tayo sa mali, nagtapos sa isa pang muling pagkakamali, Rosa. Hindi ko na lang magagawin ko para lang maprotektahan ko kayo. Naparinok ako ng maraming beses para di lumabas ang luhang pinipigilan ko. Hinayaan ko siyang magsalita. Alam kong sa ganitong paraan lang niya mababawasan ang hirap na dinadala niya. And I am still blaming myself for what happened to you last night. Kung di ba ako pumunta doon, hindi kayo mapapahamak? I was there. I am the one who stressed you, right? Tell me, wife. Hurt me. Give your pain to me. Blame me for everything. Patrick, lift up your head and looked at me. Tumingin to sa akin. Sinakop ng aking kamay ang kanyang mukha at pinunasan ng luha niya. I almost lost you. Almost, I said. I am so scared. Me too. I'm sorry. I'm so sorry, he said between his sobs. Hinawakan nito ang kamay ko na nasa mukha. Is it painful, Patrick? I want to know what you feel right now. It is unbearable, baby. Oh, Dee, I'm sorry too. Stop crying. I'm okay now. You saved us, I gently said. Humaplos ang kanyang kamay sa aking sinapupunan at malungkot ng ngumiti. Yeah, I did. Thank you. He looked at me. Love, hope, longing. Come back to me, baby. I will, but not now. Not yet, Dee, I finally said. Why? Nagbago na ako. Hindi na ulit kita sasaktan. Aalagaan kita. Magiging mabuti akong asawa sa'yo. Please, Rosa. Bumalik ka na sa akin. Magtiis muna tayong di magkasama, Patrick. I need time for myself. Hayaan mo muna ako. Kapag handa na akong balikan ka, ako mismong pupunta sa'yo tapos magsisimula ulit tayo. Hanggang kailan? He asked. Hanggang kailan mo ba kaya maghintay sa akin? Oh, baby. I can wait for you forever. He smiled sadly. I won't let you go. Then don't. Just a little more longer, Dee. Isang araw.
Inutusan ng nanay ni si Juan, na iuwi ang mga alimango. Pero sadyang tamad si Juan, kaya't pagkaalis ng nanay niya, binaba niya ang mga alimango at pinalakad. Tsaka sinabing, "Sige, mga alimango, umuwi kayo sa bahay namin, huwag kayong tamad." Napapangiti ako habang pinapanood siyang binabasa ang hawak na limprong pambata habang nakahiga sa aking tabi at nakasandal ang likod sa headboard. Ilang linggo lang nakakaraan na makauwi na ako sa bahay ni Papa. Binilin sa akin ng doktor na hindi ako pwedeng magpuyat, ma-stress at sumigaw na para sa ikabubuti ng baby. Halos araw-araw din bumibisita sa akin si Patrick para alagaan ako. Aalis ito kapag alam niyang mahimbing na ako natutulog. Hinayaan na rin siya ni Papa na maglabas-masok sa pamamahay niya dahil nakikita nito ang pagbabago ng aking asawa. Bakit? Anong masakit, Rosa? Sumisipa siya. Inimas ni Patrick ang umbok ng aking tiyan. Baby, dahan-dahan lang. Nasasaktan na si Mommy. Napabuntong hininga ko na maramdaman ang mainit itong palad. She likes it. Likes what? He said innocently. You touching her. I like it too. He smiled gently. Sinuklay ko ang magulo niyang buhok. Hindi ka pa ba uuwi? Gagabihin ka na sa daan. Pumungay ang kanyang mga mata at gumiti. Kapag nakatulog ka na, saka na ako aalis. Alam kong pinipilit lang niyang hindi ipahalata sa akin na pagod na siya. Kapag natapos na kasi ang office hours, ay agad tong bumabiyahe dito sa bahay para lang bisitahin ako. Umuwi ka na. Alam kong pagod ka mula sa opisina. Di na ako pagod simula na makasama kita. Namula ako sa kanyang sinabi. Oh, you're blushing. Shut up. He laughed. Quit laughing. Inis kong saad. Kumunot ang noon nito at pinagsalikap ang aming palad. Easy there, baby. Don't shout. Napayuko ako. I'm sorry. Napahikab ako at namungay ang aking mga mata. Matulog ka na para makaalis na ako. Inakyat nito ang kumot sa aking balikat at pinaglaruan ng aking buhok. Sumiksik ako sa kanya bago pumikit. Good night, Patrick. I love you, wife. I murmured sleepily. Nagising ako, wala na akong katabi. Nag-inat ako at kinusot ang aking mga mata. Hinaplos ko ang aking sinapupunan at gumiti. Good morning, baby girl. Napatingin ako sa aking phone na nasa bedside table nang tumunog iyon. Agad ko siyang sinagot na makitang caller ID ang pangalan ng aking asawa. Good morning, I said huskily. It's so nice to hear your bedroom voice, baby Rosa. Wait, bakit parang iba ang boses niya? Ang aga mo naman magising. It's Saturday. Pwede naman mamayang hapon na lang ang check-up ko. Dapat magpahinga naman siya. Alam kong pagod siya pero eto't gumising pa siya na maaga para lang tawagan ako. Kinikilig ako, pero nag-aalala ako para sa kalusugan ng asawa ko. Yeah, and I'm sorry I can't be with you now. What? Bakit? I just can't, baby. I'm sorry pero schedule ang check-up ko ngayon. Hindi mo ba ako masasamahan kahit mamayang hapon? I asked Maxine na samahan ka muna. Sorry baby ha. Medyo busy lang ako ngayon sa office eh. Napapasimangot ako. Office? Mas mahalaga pa yon kaysa sa kanya? Sino bang pinagkakabalahan mo at hindi mo ako po pwedeng kitain ngayon? Baby, don't be mad. I said. I'm sorry and I'm not seeing anyone. You're just my only one. Please, I'm sorry. He said, sounding hurt. Fine. Who needs you anyway? Mahina ngunit madiin kong sabi. Baby? Hindi ko na to binigyan pa ng karapatan makapagsalita. Pinutol ko na kagad ang linya at naiinis na binilik sa bedside table ang phone. Baby, mukhang tayong dalawa na lamang ulit. Kausap ko sa aking anak. Hindi natin siya bati. Kumatok ako sa pinto ng kwarto ni Maxine bago pumasok. Nakita ko pa rin tong nakahiga habang nakatalukbong ng kumot. Lumapit ako doon at inuga ang kanyang balikat. Maxine? Sasamahan ko muna ako sa OB. Binilin ako sa ng asawa ko, di ba? Hindi pa rin mawala sa aking dila ang inis sa nangyari kanina. Sandali lang naman tayo doon. Please, Maxine? For your niece's sake? Fine. Thanks. And don't mention that stupid jerk, asshole, husband of mine. He is pissing me off. So, as for you, lazy pants, move. Now, ayoko nang malate sa check-up ko. Sabi ko bago naglakad, papunta sa pinto. I still want to sleep. Damn it! Kasalanan to ng kumag na yon. Ay, right. Kumag siya. I cannot agree more. I said before closing the door.
Nagbihis ako tumingin sa salamin para makita ang reflection ko. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili. Bawal ang stress. Makakasama sa baby. Smile, Rosa. Everything's going to be alright. No stress allowed. Di naman ako dapat nagalit kay Patrick ng ganon. Di ko dapat siya pinagsalitaan ng masasakit na salita. I hurt him. Shit. Kailangan ko rin naman siyang bigyan ng benefit of the doubt. Paano nga ba kung busy nga talaga siya? Damn hormones. Sumungaw sa aking pinto si Maxine. Nakabihis na rin to. Ano? Tara na? Pumunta muna tayo sa office ni Patrick. Kumunot ang kanyang noo. Bakit? I just want to see... I want to check on him kung busy nga ba talaga siya or may iba siyang pinagkakabalahan. Walang masama kung aaminin mong namimiss mo siya. Wala akong dapat aminin. You're craving for him. Bakit ba kasi ayaw mo pang umuwi sa inyo? None of your business, sis. Sabi ko habang naglalakad pababa sa hagdanan. Nagpapamiss ka lang. Kapag yon nakahanap ng iba, magsisisi ka. Natigilan ako sa sinabi niyo ni Maxine. Yung mga salitang pinakakinatatakutan ko. Napatayo ang sekretary ni Patrick nang makita ko. Good morning, Mrs. Belmonte. Where's Patrick? Agad kong tanong. Wala po, sir. Ang sabi niya sa akin nasa office siya. Nagsisinungaling ba siya o tinatago mo lamang siya sa akin? I am sorry, Mrs. Belmonte. Your husband ordered me to not tell you where he is. Sabi nito at maliit na tinig yumuko. Sinong kasama niya? I am sorry, ma'am. Matatanggal po ako sa trabaho kapag hindi ko sinunod si sir. Tumango ako. Tell him. Kapag nalaman ko na may iba siyang inaasikaso, hindi na ako makikita at ang anak niya. Understood, madam? Lumabas na kami sa opisina ni Patrick. Naramdaman ko ang paghawak ni Maxine sa aking balikat. Mahal ka ni Patrick. Hindi niya magagawa sa iyon. Mahinang sabi nito. Sana nga. Epekto ng pagbubuntis ang overthinking. Kalma ka lang, Rosa. Paano kung nagsawa na nga si Patrick sa panunuyo sa akin, Maxine? Hindi to nagsalita kaya nanahimik na lamang ako. Kinimkim ko ang sakit na aking nararamdaman. Mabigat ang aking pakiramdam na mapunta ako sa aking OB-GYN. Huminga ako ng malalim, kinalma ang aking sarili. Pumasok kami sa puting pinto ng kinlik at napangiti ang doktora na makita ko. Ngunitian ko siya pabalik. Sinabi nito na maayos na daw ang lagay ng baby ko. Healthy ito at wala rin siyang nakikita na abnormalities. Lumabas kami sa klinik ni Doc at sumakay na sa aking sasakyan. Nakatingin lang ako sa cellphone ko at hinihintay na mag-text si Patrick habang si Maxine naman kausap ang kanyang kaibigan sa phone. Magkita na lang tayo mamaya, Kenneth. Bye! Malambing nitong sabi sa kausap na nakapagpakunot ng aking noo. Kenneth who? Tanong ko sa ibababa nito ang phone. A friend. You're using your sweet voice and he is just a friend? Pati ba naman ikaw may tinatago sa akin? Kenneth is just a friend. Well, I like him. At hanggang doon na lamang yon. You know me? You're playing a very dangerous game, sister. I won't fall for him. As a matter of fact, we're both playing and we're enjoying it. Nagkwento pa to ng mga ginagawa nila ni Kenneth sa dates nila. Napapahawak na lang ako sa aking noo dahil sa sinasabi ni Maxine na wala siyang feeling sa lalaki. Pero sa paraan ng pagkukwento niya, parang di siya makatulog kakaisip sa lalaking yon. Napatingin ako sa aking phone. Nang umilaw yon dahil sa na-receive kong text. Madali ko yon binuksan na makita ang pangalan ng aking asawa. Thank you for taking me home. What the? Rosa, bakit? Gigil na gigil ka sa phone mo? Hindi ko na pinansin pa ang tanong ni Maxine at agad nang tinawagan ang numero ni Patrick. Hello, baby? Don't baby me. Hudas ka? Para kanino tong sinend mo na thank you for taking me home, ha? Gigil kong sabi. Oh shit. Oh shit talaga. Tama talaga na hindi na kita balikan. Gago ka talaga. Mamatay ka na. Dapat sa mga playboy na katulad mo na pupunta sa impyerno. Rosa, huwag ka magpapakita sa akin. Kala mo kailangan kita? Hoy, inutil, hindi ka kawalan. Basta, akin lang ang anak ko. Di kita bibigyan ng karapatan sa kanya. Dahil ayoko magkaroon siya ng ama na katulad mo. Manluloko, sinungaling. Stop, Rosa. Don't stress yourself. I am not seeing anyone. I swear. Let me explain. Nahalata ko na ang pagpapanik sa kanyang boses. Explain mo mukha mo. Bye. Sabi ko sabay putol na ng tawag. Ilang beses na akong lumunok para maiwasan ang pagturo ng aking luha.
Buong biyahe, tahimik lang ako habang iniisip kung paano yon nagawa sa akin ni Patrick. Pagkadating namin sa bahay, kumain lang ako ng kaunti bago pumasok sa aking kwarto. Tumihaya ako sa aking kama habang hinahaplos ang malaking umbok sa aking tiyan. Hindi na magbabago pa ang tatay mo. Baby, bulong ko. Plano ko pa naman balikan siya sa mismong kaarawan niya. Gusto ko na sabay naming isa-celebrate ang espesyal na araw na yon. Napabangon ako ng kaunti nang may malakas na katok na nagmula sa aking pinto. Rosa, get out of here! What? Pinagtaasan ko ng kilay si Maxine nang buksan nito ang pinto. Nasa baba ang asawa mo. Paalisin mo. Halatang naiirita na rin to sa ugali ko. Inaapoy siya ng lagnat. Wait, what? Ha? Nagmamadali pero maingat akong bumaba sa living room. Sinilubong ako ng yakap ng aking asawa nang makita ko. Nangihina ang aking puso na maramdaman ang taas ng kanyang temperatura. Baby, I'm sorry. I'm sorry. Tila hirap na hirap nito yung sinabi. Do not hate me, please. Ayoko magpakita sa'yo, baka mahawa ka sa sakit ko. I'm sorry. Agad kong naisip ang mga masasakit na salita na sinabi ko sa kanya kanina sa kotse. Patrick, umakit muna tayo para makapagpahinga ka. Siniksik niya ang kanyang mukha sa aking leeg. My secretary brought me home because I cannot drive anymore. My head is spinning, I couldn't walk. But when you called and say those unpleasant words to me, pinilit ko na makapunta dito. Kasi ayokong patagalin pa ang away natin. Baby, I'm sorry. He really loves me. I'm sorry too. Inaplos ko ang kanyang buhok. Pero umakit na muna tayo, okay? Kailangan mo nang magpahinga. Humiwalay ito sa akin at umiling. Hinaplos niya ang aking pisngi. Sa bahay na lang ako magpapahinga. Ayoko mahawa ka sa akin. I won't let you go. I don't want to risk your health, Baby Rosa. I want to take care of you. Hindi ako mapapakali, Rosa, hanggat hindi ko alam na magaling ka. Nagbuntong hininga ito. I surrender. Magkahawa kamay naming inakyat ang kwarto ko. Hinubad ko ang jacket niya at inalis naman ito ang sapin sa paa bago humiga sa kama ko. Inakyat ko ang kumot hanggang sa balikat nito. Umupo ako sa kanyang tabi at hinilot ang kanyang ulo. Anong nararamdaman mo? My head aches. Big time. Ungol pa nito. Magpapaluto ako ng soup para makainom ka na ng gamot. Nangihina tong dumilat bago nahawakan ang kamay ko na nasa kanyang noo. Huwag mong pagurin ang sarili mo para sa akin. I won't. Umalis ako para utusan ng katulong na magluto ng soup para sa asawa ko. Tinulungan nila akong dalhin yon sa aking kwarto. Umupo ako sa tabi ng kama at marahang ginising si Patrick. Dumilat ito at umungol. Patrick, inamin mo na muna tong sabaw para makainom ka na ng gamot. Tumango ito at sumunod na sa akin. Pagkatapos niyang inumin, bumalik na naman siya sa paghiga at pinalupot ang comforter sa kanyang katawan. Manang, pakikuha po ako ng isang pares ng medya sa lalagyan ni Papa? Opo, senyorita. Sabi nito bago lumabas ng kwarto. Ilang minuto lang bumalik na ito dala ang medyas na iniutos ko. Inilinis ko ang kumot na nakatakip sa paa ni Patrick at isinuot sa paa nito ang medyas para naman mabawasan ang lamig na nararamdaman niya. Napaungol to sa dampi ng kamay ko. May iutos pa po kayo, senyorita? Wala na po, Manang. Pakisana na lang po ang pintuan. Tumango ito at dinala na ang tray sa paglabas nito. Dahan-dahan akong tumabi kay Patrick. Napaungol ito at hinaplos na mainit na palad nito ang aking sinapupunan. Kailangan mong lumayo ng konti sa akin ngayon. Baka naman mahawa ka sa akin. Ungol nito. Umiling ako, tumagilid ng higa sa kanya. Ang likod ko ang siyang nakaharap dito. Magpahinga ka na. Dito lang ako, okay? You're always here for me. Nanayo ang aking balahibo para maramdaman ang kanyang hininga. Do not kiss me while I'm sleeping. I don't want to infect you. May sakit na ang hangin pa rin. Tumawa to kahit pa nang hihina. Hindi ko alam kung saan ako pupunta kung hindi kita nakilala. Asawa ko? Susunod na ang huling kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.